Alam niyo po ba na tayong lahat, lalo na mga Kristiyano, ay nasa isang matinding digmaan? I mean, tayong lahat ng mananampalataya, yung naniniwala sa Diyos, yung mga tunay na Kristiyano, ay kasalukuyang nasa grabing digmaan na kung tutusin, masahol pa sa nagaganap na pisikal na labanan ng bansa laban sa bansa. Hindi man po natin na raramdaman yung hirap o yung masamang epekto sa ating buhay dahil ito po ay spiritual battle na ang Diyos at ang Diablo ang magkalaban at tayong mga mananampalataya ang tila nakataya. Hindi dahil sa tayo ay isinuong ng Diyos sa digmaan at pinabayaan tayo, hindi po, kundi habang tayo ay buhay pa sa lupang ito, isang tiyak na bagay, Satan will do anything, everything, para wasakin tayo, para puksain tayo. Satan is out to destroy all of us na mga Kristiyano. Of course, ang good news dito, God will not allow him, Satan, to defeat us. Kaya lang tayo madalas natatalo o napadadapa o naduduhagi ng kaaway na si Satanas, then pinapayagan natin. When in fact, we can win over this spiritual warfare. Magandang araw sa ating lahat. Ito po yung likod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. And I'm telling you, at this very moment, Satan is just waiting his chance to kill and to destroy us. John 10 verse 10, siya po ay naghangad, Satanas, na tayo ay puksain. At salamat sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, His blood covering us, His angels guarding us, walang panama ang kaaway. Lalo na kung tayo mismo ay sasalag, tatanggi. If we will not allow Satan to come near us, tulungan tayo ng Diyos na magtagumpay sa spiritual warfare na ating kinalalagyan. For analogy, di po ba ang mga tao, lalo na yung involved sa sports, ang mga atleta po ay naghangad ng isang bagay, manalo sa competition. Hindi sila nag-practice, nag-training para lamang for the sake of joining the game o competition. Sila po ay nag-train na matindi, nagsunog ng mga oras at talagang nagpursigi para magtagumpay. And in the same token, tayong mga Kristiyano are in a warfare. That's why sabi sa Ephesians 6:10-12, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. So, we must strive to be strong. Magbihis-wika tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, sa mga namamahala ng kadilimang ito, sa sanglibutan, laban sa mga ukol, sa espiritu ng kasamaan, sa dakong kaitasan. Satan and all his demons are out to fight us, and he is aiming all his weapon sa ating mga pamilya, sa ating mga kapatiran, lalo na po sa ating mga nasa pamahalaang naglilingkod sa bayan, lalo kay mga Kristiyano. And Satan is behind all the works of wickedness. He's all out to declare war against our family, the home, the nation, and he wants to get our hearts para labanan naman natin ang ating Ama sa Langit.
So there is a spiritual battle taking place. Maliban po na matutunan nating labanan ang kaaway na si Satanas, maliban matutunan natin how to counteract the enemy under the supervision of our Commander-in-Chief na si Jesucristo, we will not win this war. But as we have said, we will discuss how to win this spiritual warfare. So, ingatan na Diyos sa ating puso, maproteksyonan natin ang ating pamilya, at ang ating kaaway ay talagang mataan natin mabuti. Because una sa lahat, he is a decided fact. Si Satanas ay talagang mahirap kalaban. You and I should not underestimate Satan. May mga relihiyon na they would just do a thing na feeling nila masasakan nila ang diablo at mapipitik nila ang kanyang ilong at datampan lang nila wika ng kamay ang mga tao ay mabubuwal na. Those are showbiz. Pakitang tao, palabas lamang ho. Satan should never be underestimated. Never say, lalo na, that Satan does not exist. Pag yun pong paniwala ng tao, walang diablo, walang Satanas, that's the very desire ni Satanas. Ang wag siyang paniwalaang umiiral. When a person started to believe that Satan is not real, yaring-yari kagad siya. Hook na hook kagad siya sa kuko ng kaaway. If people would say he's just a figure of speech, ay wala akong kapana-panalo ang ganong tao kay Satanas. Satan wants us not to believe in him so that he could, work freely sa ating buhay. Kasi hindi ka makakatanggi. But if we are aware na si Satanas ay totoong persona, just as real as you are, real as I am, mag-iingat tayo. Dahil baka hindi lang natin siya kasama, baka siya na ang may hawak sa ating buhay. Salamat na lang, again and again, ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Payagan lang natin ang Panginoong Diyos ang kumontrol sa atin. But Satan wants to pull a veil of darkness over his kingdom. And if we do not recognize Satan behind all the attacks, we will never be prepared. He is a decided fact. Secondly, si Satanas is a destructive force. Sobrang napaka-systematic ni Satanas. And sabi ng Bible, yung wiles of the devil, it has methodeia in the Greek wika na nakapag-aral, meaning Satan's methods goes out to seduce you, to seduce our kids, to seduce our family, to seduce all of us, lalo mga Kristiyano, para sumunod tayo sa kanyang naisin. Satan uses all the methods he could muster. He is behind all evils of shows and sitcoms and lahat ng mapanonood ng tao sa internet, sa television, lahat ng mababasa para ma-attract tayo na sumunod sa kanyang patakaran. And he is working, fighting us in a spiritual realm. So he is spiritual. Meaning hindi sa ibig sabihin makadiyos siya, no. He is not a physical person na nalalabanan natin siya ng mano-imano. No. He fights spiritually. Ano sabi sa Ephesians 6 verse 12? For we wrestle against spiritual wickedness in high places. Kaya mag-ingat tayo. Our real battle is against an evil enemy. Our enemy is not your neighbor, is not your wife, it's not your husband, it's not your kids, it's not your pastor, it's not your superior. Our enemy actually is Satan himself, and he is behind all wickedness. He is invisible. And as long as you are fighting through flesh and blood, and we are not recognizing na mayroong spiritual force behind the enemy ng ating mga community, we will not going to win. So, di natin kakayanin. That's why we need God to fight for us. 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So Satan is so strong at hindi
importante kung gaano ka kagaling, kung gaano ano itsura mo, ano natapos mo, if you don't have the guidance and the rule of God sa iyong buhay, we do not have what it takes to win. We will never win against the enemy. Walang ibang paraan, liban sa magsubmit tayo sa Holy Spirit, sa Diyos Espiritu Santo, naggabayan tayo, pangunahan tayo, mag-submit tayo sa kanyang kalooban. So Satan is spiritual. He is sinister. Sobrang walang awa si Satanas. He will do every effort to show no mercy. Kung kaya kayong durugin, instantly, he will. Wala siyang patawad sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong pamilya. He wants to destroy us. So tulungan tayo ng Diyos na sa Kanya, sa Panginoong Hesus, umasa ng gabay. Si Satanas is behind all spiritual wickedness. He rules darkness of this world. Thirdly, he is a defeated foe. Yan ang magandang katotohanan. Satan, although powerful than us, although napaiikot niya maraming tao, he is already a defeated foe. Talo na po si Satanas. Binali na ng Diyos ang kanyang gulugod ika nga sa krus ng Kalbaryo. And soon his head will be crushed. Dudurugin ng Diyos sa kanyang ulo sa muling pagbabalik ni Kristo. 1 John 4:4, greater is he than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang Panginoong Diyos na nasa sa atin kaysa sa Satanas sa sasabutan. So Satan hopes, he really hopes that you never learn na siya ay talunan. Gusto ng diablong makumbisi kayo na hindi sa totoo, na hindi sa talunan, so tayong padaya. So, as I go forward sa ating pag-uusap, what does spiritual warfare na ating kinalalagyan look like? Anong klaseng spiritual warfare meron tayo? Una, the devil uses ways to deceive us into committing sin. Offer ng instant money, offer ng instant kalayawan, offer ng instant gratification. He will do everything to deceive us, and he will use temptations, lalo na when you are emotionally down, physically drained, and you are mentally stressed. Yung wala ka halos panlaban. So when we worry about our finances, our material comfort, yung parang wala kang kapag-asa at wala kang lakas, then Satan sobrang tuso, he's so subtle na makapapasok sa ating kaisipan. Matthew chapter 4 verses 1 to 3, na magkagayo inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. So pinakikita rito, yung pangyayari si Kristo na magkatawang tao, at si Kristo nag-ayuno 40 days and 40 nights, talagang physically gutom siya, sapagkat nasa katawang tao siya. Nang siya makapag-ayuno ng 4 pang-araw, 4 gabi, nagutom ang Panginoon, physically. At ang manunukso, which is Satan, dumating at nagsabi kay Kristo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo sa mga bato na ito na maging tinapay. That is, panunukso. Tinutokso niya. Dato pa siya sumagot, sabi ng Panginoon, nasusulat, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tama naman. Hindi po nakikita ang kaginawaan, ang kasaganaan sa material na bagay lang. Man shall not live by bread alone. Pero, yes, we need bread. Pero hindi lamang kumuwala yon, wala ka ng pag-asa. Kundi sa salita ng Diyos. So the enemy attacks us through accusations. He will make us feel guilty. Kamali tayo, he will always bring back, ipamumukha sa atin ng diablo, yung ating kamalian na naihinga na natin ng tawad sa Diyos. He will accuse us of anything. Kakarad-kirin niya tayo. At para bang sinasabi niya, tinan mo, Panginoong Diyos, yung anak mo, nakagagawa na naman ng kahiyan sa iyong pangalan. Tinan mo, yan ba? Yan ba may pagmamalaki mo? Kung timali natin, ipamumukha sa atin ng diablo, yan. Yan ba, Kristiyano? Kaya tayo mag-ingat, mga kapatid. Huwag tayong pakalagkas sa kaaway. Huwag natin siyang bigyan ng puwang. Huwag natin siyang, ubusan natin ng dahilan na ang diablo ay magkaroon ng puwang na tayo ay kanyang gamitin
laban sa ating Ama sa Langit. He will make us feel guilty sa ating mga maling ginawa. But again, if we are sincere sa ating paghingi ng tawad, God will always forgive and forget. Ano man ang ipinamumukha sa atin ng diablo, always say, pinatawad na ako ng Diyos sa bagay na yan. Wala nang charge laban sa akin. He will always try to draw us away from God. Revelation 12:9-10. Ang diablo na tinawag na dragon at matandang ahas ay na siyang dumaya sa buong sanlibutan, inihagis sa lupa. Ang kanyang mga anghel ay inihagis sa kasama niya at narinig ko yung malakas sa tinig sa langit. Ngayon dumating ang kaligtasan at kapangyarihan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa aking mga kapatid na siyang sa kandali nagsusumbong sa harapan ng Diyos. So Satan will always accuse us. O, tinan mo, amang Diyos, Diyos Panginoon. Tinan mo yung anak mo. Yan, natukso na naman siya. Inofera lang siya ng pera, bumigay siya. Inofera siya ng babae, bumigay siya. Inofera siya ng lalaki, bumigay siya. O, kunting biro lang, nanapakagad siya. Yan ba ang mga Kristiyano? He will always accuse us. So the enemy attacks us through deception. Hindi lang accusation, through deception. Ang sabi ng Bible, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. So he will always has the ability to portray us na tayo masama, tayo lagi ang makasalanan, tayo lagi bumibigay sa tukso. Eh bakit nga naman hindi kung pinapayagan natin? So he will make lahat ng bagay, bisyo, alak, sigarilyo, kasalanan na mukhang maganda at okay. Ilan na pong buhay ang pinatay ng alak, banggaan sa kalsada, lasing. Ilan na po ang taong pinatay ng sigarilyo. Ilan po ang sinirang buhay ng sugal o ng panlalalaki at ng pambababae ng mga taong walang katapatan sa pamilya. Tulungan tayo ng Diyos. May God help us to stay away from those that would displease God. So He will deceive us in many things. Yung pangit, pinagaganda ng diablo, pero ang loob noon ay bulok na puro mga uod. He will make us envious of other people. Na pag may na-promote na iba, sasabihin ng diablo, kita mo, ikaw napag-iwanan ka na. Gagawin niya na mainggit tayo sa kapwa natin. Hindi niya hahayaan na maging masaya ka pag umunlad ang kapwa natin. They will never, people who get into Satan will never be happy seeing other people getting well, being developed. Pero ang tunay na Kristiyano, magiging masaya siya. The true believers will be happy seeing other people flourishing. So maging masaya tayo pagka pinagpapala ng Diyos ang ating kapwa. Then, pagka nakita ng Diyos na karapat-dapat tayong pagpalain, He will bless us. So, He will make immorality pleasing. 2 Corinthians 11:3. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Ebay dadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip kay Kristo ay pasamain. So Satan will always make that innocence diluted, get dirty sa maraming bagay. So, how do we prepare to win this battle against the enemy? Ephesians 6:14. Magsitibay kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran at ang inyong mga paay may pangyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito'y taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay niyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng kasamaan. Magsikuha rin kayo ng turbante ng kaligtasan, tabak ng Espiritu. We really need God's Word. So, this is the challenge for us. We are in a battlefield. We are in a spiritual warfare. Ano gagawin natin? Una, salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Let's rejoice that God is fighting the battle for us. Psalm 149 verse 6. Nalagay nawa sa kanilang bibig ang pinakamataas na pagpuri sa Diyos at tabak na may 2 talim sa kanilang kamay. Ano nyo, nung lalaban ang IDF, Israeli Defense Force, sa mga kalaban nilang bansa, before they went to the battle,
they sing praises sa Diyos. It's in the news. They sing praises to God. So, while you are singing praises, sabi ng Bible, keep your sword ready. Lagi nakahanda ang tabak ng salita ng Diyos. So, this is somehow a word picture from the days of Nehemiah. They were building the walls in 21 days, and you just imagine, while the workers are building brick and bricks, putting bricks after bricks, pero hawak isang kamay nila ang tabak o ang sibat. So, victory is inevitable for those who remain faithful. Huwag tayo magbababa ng armas. The message is, stay faithful to the Word of God. Ito pong salita ng Diyos is the sword of the Spirit. Ephesians 6:17, the two-edged sword, which is the Word of God, will be our weapon. Pray, praise, ibigay natin sa Diyos, and He will fight the battle for us. So, when you are ill, when you are suffering, when you are feeling nawawala ang lakas, your strength fades away, don't forget to praise God. Purihin ng Panginoon, at least buhay pa tayo. So 149 of the book of Psalms, verse 7 to 9, this is one of the most difficult song na ginawa sa Bible na mahirap unawain, because kailangan ka magpuri sa Diyos sa kabila ng paghihirap. Listen, upang magsagawa ng paghihiganti sa mga bansa at mga parusa sa mga bayan, upang talian ang kanilang mga hari ng talikala at ang kanilang mga mahal na tao ng panaling bakal, upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat, mayroon ng karangalang ito ang lahat niyang mga banal. Purihin niyo ang Panginoon. Again, the Lord is reminding us, when you are fighting the battle, praise God. Pasalamat tayo, purihin natin ang Diyos, because He will fight the battle for us. In the first place, the battle is the Lord's. So, it's important na maintindihan natin na ang mga Hudyo nung panahon yun ay lumalaban sa kalabang bansa. So, the enemy of Israel are the enemies of God. Israel were trained to be militant, aggressive, against all wickedness na sumasakop sa kanila. And once they were given the land of Canaan, binigay sa Israel, they were never permitted to conquer other lands. Binigay ng Diyos sa kanila, ipagtatanggol nila. Wala po silang inaagaw na lupa hanggang ngayon. Ipinagtatanggolan nila ang kanilang pag-aari inibinigay ng Diyos. They would not conquer any lands na hindi kanila. Ipinagtatanggol lang nila ang kanilang pag-aari na pilit na inaagaw ng ibang tao. The land given to Abraham at sa kanyang descendants was considered holy territory, pag-aari ng kaharian ng Diyos. Therefore, invaders were subject to God's judgment. Pag pinasok nyo ang teritoryo ng Diyos, kalaban nyo Diyos. And they were trained Israelites to execute vengeance on the nations and punishment on the people who desecrates the kingdom of God. This work of judgment was written in the Bible. Deuteronomy 32, Joel chapter 3, Zechariah chapter 14, di natin babasahin. So practically, the Bible is exhorting us Christians today to stand and fight against Satan and his cohorts. Our warfare is not in the realm of the seen. It's in the realm of the unseen. Hindi po in the tangible realm of guns and bombs, but in the spiritual realm of Satan's deception. Yes, sa ating mga kasamang kapulisan, you are fighting physical enemy, but they are always backed up by Satan. So, dapat lang na sila gumamit ng armas. Again, sinabi ng Bible, 2 Corinthians 10:3-5, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandatang aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, at na may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, Diyos ang gumigiba ng maling haka, ng bawat bagay na matayog sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So, in closing, let us be just as aggressive and militant against our spiritual enemy, ni si Satanas. After all, isang karangalang maging kabahagi
ng combatant ng Panginoon. To think that God would even allow us to be part of His combat troops laban sa kaaway is something that we are proud of. So, praiseless times are often times of demonic warfare. So when you are passing through some warfare or temptations, pray and praise God. So while you are singing praises, keep your sword ready. Pasalamat tayo sa kanyang kabutihan, kapatawaran binigay sa atin, and stand your ground. Dahil you are fighting the battle with God. Tanda natin, the battle is not ours, it's the Lord's. So, may God help us, and God bless you, and God give you peace. You always stay safe. Again, I asked you, pray for our Squad 244 sa pangunguna ni Patrolman Jason Redil, Police Corporal Jodrick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, ang aming squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Pray for them and for the rank and file ng ating Philippine National Police. They are protecting us. Pray for this nation. Pray for Philippine National Police. Maraming salamat po.